Single mom na wedding planner? Laking gulat nang malaman na ang dating asawa niya palang ikakasal at siya ang kinuhang mag-aayos para sa kasal nito. Makayanan kaya niya? Pero paano kung may malaman nga na sikreto ang kanyang asawa? Simulan natin ang kwento. Hindi may paliwanag ni Maya ang sayang nararamdaman niya sa ibinalita ng kanyang kaibigan. Kung bigatin ang susunod niyang kliyente ay tiyak malaki ang ibabayad sa kanya kapag naging successful din ang wedding na magaganap. Matagal nang pinag-iipunan ni Maya ang pangingibang bansa nila ng kanyang anak. Doon niya ipagpapatuloy ang pagiging wedding planner at doon niya rin pag-aaralin si Freya. Kaya wala siyang rason para hindian ang ganitong opportunity na dumating. Talaga ba? Naibigay niyo ba yung contact ko? Or paano kung ako na lang kaya yung kumausap sa kanila? Kailangan ko pa bang pumunta sa tinatrabahuang company ng asawa mo? Sunod-sunod na tanong nga ni Maya, na halatang hindi maitago ang excitement at saya sa sarili. Ano ka ba? Naibigay na namin yung contact mo. Baka bukas sa mamaya ay tatawagan ka na lang para makapag-uusap kayo. Nakangiting tugon naman ang kanyang kaibigan. Mas lumawak palalo ang ngiti ni Maya at dahil sa kasiyahan, ay napayakap nga siya sa kanyang kaibigan at mahinang napatalon-talon pa nang dahil sa saya. Kung magiging successful to, konti na lang at matutupad na ang pangarap naming mag-ina. Wika nga ng isipan ni Maya. Natapos ang selebrasyon at gabi na nga nang makauwi ng mag-ina galing sa event. Kuya, ito pong bayad, salamat. Lumabas na si Maya sa taxi habang karga-karga ang anak na mahimbing na ngayong natutulog sa kanyang bisig. Ramdam na ramdam niya ang pagod sa buong araw na pag-aasikaso nga ng kasal. Pero higit pa roon ay ang kasiyahang dulot ng magandang kinalabasan ng event. Pagkapasok nila sa maliit ngunit maayos nilang apartment, ay maingat nga niyang inihiga si Freya sa kama at kinumutan nga ito bago siya pumunta sa sala upang ayusin ang ilang gamit na nagkalat na hindi nga niya nalinis dahil sa kamamadali kanina. Nang matapos ay agad niyang ibinagsak ang sarili sa malapit lang na sofa upang makapagpahinga saglit ang katawan niya. Habang nakahiga at nakapikit nga, ay biglang tumunog ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Halos hindi niya yon pinansin sa una dahil sa sobrang antok, pero nang mapansin ang hindi familiar na numero ay bigla siyang napabangon. Teka, baka ito na yun. Bulong niya sa sarili habang mabilis na dinampot ang cellphone. Pinilit pa nga niyang linawin ang boses at alisin ang antok bago sagutin ang tawag. Hello? This is Maya Hernandez speaking. Magalang nga niyang saad. Good evening, Miss Maya. This is Paulo, sekretary ni Mr. Alcantara. We received your contact from Mr. Cruz. I was instructed to call you regarding a wedding that needs full planning and organization. Can we set a meeting tomorrow afternoon? Natigilan saglit si Maya. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang iba pang mga sinasabi ng sekretarya at sa halip ay ang tanging pinagtuunan niya lamang ng pansin ay ang binanggit nitong apelyidong Mr. Alcantara. Parang biglang huminto ang tibok ng kanyang puso. Mapagbiro ba talaga ang tadhana? At ginawa pa nitong kaapelido ang dating asawa ni Maya? Ilang taon nang lumipas pero sapat pa rin ang apelidong yun para balikan siya ng lahat ng alaala na pilit nga niyang kinalimutan. Miss Hernandez, are you still there? Tanong nga ng boses sa kabilang linya. Mabilis siyang nagbalik sa wisyo at pinilit ngang gawing matatag ang kanyang boses. Yes, of course. I'm available tomorrow. What time and where would you like to meet? Professional pa rin niyang saad, kahit na may pag-aalinlangan siya. Nagbigay pa ng ibang mga detalye ang sekretarya para sa meeting na magaganap nga bukas sa isang restaurant bago ito nagpaalam. Pagkababa ng cellphone ay agad na napasandal ng sofa at napatulala na nga lamang si Maya sa kisame habang hawak-hawak ang sariling dibdib. Hindi niya alam kung kaba o takot ang nangingibabaw pero isang bagay ang sigurado niya. Ang apelyidong yon. Hindi niya akalaing maririnig niya ulit
sa buong buhay niya. Mariin siyang napapikit at iwinaglit kaagad ang isipan ng mga alaala. Subalit para bang mas lalo lang itong nangungulit na bumalik. Para bang tuwing susubukan niyang kalimutan, mas lalong lumilinaw ang mga alaala na pilit nga niyang kinalimutan. Alcantara ay ang apelyido na minsan ay pinangarap nga niyang dalhin habang buhay. Isang pangalang minsan ay kumakatawan nga sa lahat ng saya, pangarap at pag-ibig na ipinangako nga niya sa kanya. Ngunit ngayon isa na lang itong sugat na pinilit nga niyang paghilumin. Dahil kailangan niyang magpakatatag hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanilang anak. Napahagat siya ng kanyang labi at niyakap ng mahigpit ang maliit na una na katabi lamang niya at pilit pinapakalma ang sarili. Hindi pwede, Maya. Matagal nang tapos yun. Hindi na siya parte ng buhay mo ngayon. Mahina niyang bulong ngunit ramdam niya ring may parte sa puso niya na kumukontra. At isa pa, hindi lang naman siyang Alcantara sa buong mundo ah. Baka ibang tao ang haharapin ko bukas. Oo nga, tama. Baka nagkataon lang na pareho sila ng apelyido. Pilit nga niyang kinukumbinsi ang sarili. Bumalik siya sa kwarto at pinagmasdan ang natutulog na anak. Agad na lumambot ang ekspresyon ng kanyang muka. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang inosenteng mukha ni Freya, hindi niya mapigilan ng isang katanungan. Paano kung sinisiksik sa isipan niya ngayon? Paano kung ang lalaking yun ang groom na kailangan niyang ipagplano ng kasal? Kaya ba niyang pagsilbihan ng kanyang dating asawa at ang magiging asawa nito? Mariing napapikit na nga lamang si Maya sa kabila ng kanyang naisip. Niyakap na nga rin niya ng mahigpit ang anak na para bang doon siya humuhugot ng lakas ngayon. Hindi naman namalaya ni Maya ang unti-unting pagagos ng butil ng luha sa kanyang pisngi. Tahimik lamang itong gumuhit sa kanyang balat. Kinaumagahan, dahil walang mapag-iiwanan nga si Maya, sa kanyang anak ay napagdesisyonan na nga lamang niyang isama ito sa meeting nila. Sabado kasi at wala itong pasok. 5 taon na kasi si Freya at ipinasok na nga ni Maya ito sa kinder. Kahapon naman ay hindi nakapasok ang anak niya dahil nga sa kasal ng kanyang tita Ninang. Kapag kasi may ganito nga siyang meeting ng kliyente, ay sa kaibigan niya, hinahabilin muna si Freya. Subalit, kakakasal pa lang ng kaibigan niya at nakakahiya naman kung makikigulo pa nga siya sa honeymoon ng mga to. Baby, kapag nandoon tayo, you have to stay put ha. Makinig lagi kay mommy. Paalala nga ni Maya sa anak, nang binibihisan nga niya ito at tinaayusan ng buhok. Opo, mommy. Hindi po ako manggugulo. Magbibehave lang po ako. Promise po. Masunuring sagot ni Freya habang nakatingin sa salamin at masayang pinagmamasdan ng kanyang ayos. Napangiti si Maya at nanggigigil na hinalikan nga ang pisngi ng anak. Matapos makapagayos ay lumabas na nga sila ng bahay at sumakay na nga ng taxi papunta sa restaurant na tinukoy nga ng sekretarya na kausap niya kagabi. Habang nasa biyahe sila ay panay nga ang tingin ni Maya sa anak na abalang naglalaro sa maliit nga na stuffed toy na dala nito. Hindi niya rin malaman ang dahilan kung bakit bigla na nga lamang bumibigat ang kanyang dibdib sa tuwing papalapit nga sila sa restaurant kung saan magaganap ang meeting. Dahil ba ito sa iniisip niya kagabi? Kaya ba ganito na lamang ang kaba niya? Maaga pa nang dumating sila sa restaurant. Maluwag pa ang lugar at hindi pa nga ganun kaingay at kabisi ang paligid. Hinawakan ni Maya ang anak habang papasok sila sa loob. Good morning, ma'am. Any reservations po? Agad na tanong nga sa kanya ng isang staff. Reservation under Mr. Alcantara. Nakangiting tugon nga ni Maya. Ngumiti naman ito. Okay po, ma'am. Please follow me po. Sinundan naman ni Maya ito habang hawak pa rin ang anak. Habang naglalakad sila papunta sa reserve table, ramdam ni Maya ang kaba na unti-unting bumibigat sa dibdib niya. Lalo itong lumakas nang makita niya mula sa di kalayuan ng isang lalaking nakaupo at nakatalikod sa gawin nila. Siya na ba yun? Bulungan ang isip niya habang walang malay niya na pinipisil nga ng mahigpit ang maliit na kamay ni Freya. Tila ba gusto nga niyang umatras pero pinilit niyang lakasan ng loob dahil sa trabahong kailangan niya. Napansin naman agad
ng lalaking nakaupo ang paglapit nila Maya, kaya agad siyang tumayo upang batiin nga ito. Sa sandaling yun halos suminto ang tibok ng puso ni Maya. Ngunit nang makita na nga niya, nang malinaw ang itsura ng lalaki naghihintay nga, ay agad nga siyang nakahinga ng maluwag. Hindi siya si Denzel Alcantara. Hindi siya ang taong kanina pa nga niya kinatatakutan na muling masilayan. Good morning, Mr. Alcantara. Nice to meet you. Nakangiting bati ni Maya sa lalaki at tinilahad pa nga niya ang kanyang kamay dito. Ngumiti naman ang binata pabalik at tinanggap ang kamay ni Maya. Good morning din, Miss Hernandez. By the way, hindi po ako si Mr. Alcantara. I am just his secretary, yung nakausap niyo kagabi sa phone. Nakangiting pagtatama nga nito kay Maya. Namula naman sa hiya si Maya at humingi ng tawad kaagad. Nasa banyo muna raw ang totoong Mr. Alcantara at baka maya-maya pa nga daw ito lalabas. Bumalik ang kaba ng babae. Habang hinihintay nga ni Maya si Mr. Alcantara, naramdaman niya ang mahinang paghila ni Freya sa laylayan ng damit. Yes, baby? Saad nga nito. Mommy, pwede po bang pumunta ako sa banyo? I'm gonna pee po. Bulong pa nga ni Freya sa kanya. Sige, sasamahan na lang kita. Hindi na natuloy ni Maya ang sasabihin niya nang magsalita ulit ang anak bilang pagtutol. No, Mommy, I can go there by myself na po. Huwag niyo na pong iwan si Sir dito. Nang mag-isa, baka po umiyak eh. Bungis-ngis pa nga ni Freya bago tumayo na. Napapailing naman na natatawa ang dalawang pagkaalis nga ng paslit. I'm sorry, ganun talaga yung batang yun. Palaging nagbibiro at nangaasar. Wala akong maiwanan kaya naisama ko rito. Nahihiyang usal na nga lamang ng babae. Sa sekretarya nga ng magiging boss niya o kliyente. Ngumiti lang naman ang sekretarya sa kanya. It's okay, Miss Hernandez. Nakakatuwa nga dahil magiliw siyang bata. Siguradong magkakasundo sila ni Sir Alcantara kapag man nagkita sila. Nag-usap pa silang dalawa habang naghihintay at nalaman nga niya mula sa sekretarya na si Mr. Alcantara lang kakausap nga sa kanya tungkol sa pagpaplano sa kasal dahil yung bride ay may pinagkakaabalahan daw at hindi makakapunta ngayon. Naiintindihan naman niya ni Maya. Pero sa ilang taon niya kasi, sa pagtatrabaho bilang wedding planner, ngayon lang siya nakaranas ng sitwasyong hindi present ang bride sa unang meeting. Madalas kasi sila ang mas excited kesa sa mga groom. Karaniwan ay sila talagang mas tutok sa detalye mula sa kulay ng bulaklak hanggang sa disenyo ng simbahan. Kaya medyo nagtataka rin siya pero pinilit na nga lamang niyang huwag pagtuunan ng pansin. Nagkwentuhan pa nga sila hanggang sa bigla na nga lamang napatigil si Maya. Nang maagaw nga ang pansin niya sa isang lalaking taas noong naglalakad tungo sa gawin nila habang may karga-karga pa nga itong isang batang paslit na babae. Sa damit pa lang ng bata ay alam na nga ni Maya na si Freya ito. Dahan-dahang napatayo sa gulat si Maya. Nakapako lamang ang kanyang tingin sa binatang ngayon ay nakatayo na nga sa harapan ng kanilang lamesa. Unti-unting nanlaki ang mga mata niya at halos malagutan nga din siya nang hininga ng masilayan ng mukha nito. Ang matalim na familiar na mga mata, ang tindig na kailanman ay hindi nagbago at ang apelyidong kanina pa nga kumakabog sa kanyang isipan lahat ay bumalik sa kanya. Hindi pwedeng siya. Si Denzel Alcantara. Ang dating asawa niya, ang lalaking una nga niyang minahal at ang una ring dumurog ng kanyang puso. At higit pang ang gumulo ang lahat ng mapagtanto niyang karga-karga nito ang kanyang anak na si Freya. Oo, ang ama ni Freya ay walang iba kundi ang ikakasal ding groom ngayon. Wala naman kasing minahal si Maya, kundi siya lang. Matapos siyang masaktan ay natakot na nga rin siyang magmahal kay Freya. Mommy? Mommy! Umiyak na tawag ni Freya sa kanyang ina nang makita nga niya ito. Naging aligaga nga siya. Hindi naman maitago nga sa mukha ni Denzel ang pagkagulat ng marinig ang itinawag ng batang karga-karga niya ngayon sa babaeng minahal at pinangakuan niya noon. Bobo lamang ang hindi agad mapagtanto
na mag-ina ang dalawa. Subalit, hindi naman si Denzel naging susunod na tagapagmana ng kanilang kumpanya para lang maging mangmang sa ganitong bagay. Tumingin siya sa paslit bago marahang tumingin ulit kay Maya. Napuno ng pagtatanong ang kanyang muka, pero tanging nakatikom lamang ang kanyang bibig. Hindi kasi niya mahanap ang tamang salita sa kanyang katanungan sa dalaga. Bumalik naman agad sa realidad ang isip ni Maya. Nang marinig niya ang iyak at tikbi ng anak, mabilis niyang kinuha ito sa bisig ni Denzel. "Bakit anak? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba?" Nag-aalalang tanong nga niya sabalit tanging hikbi lamang ang isinagot ni Freya. Niyakap nito ang kanyang leegan at tuon ay mas lalong humagulgol pa. Pasimpleng tumikhim muna si Denzel bago nagsalita. She was scared. Hindi kasi siya makalabas sa banyo kanina dahil nasira yung doorknob ng pinto. Mabuti lang at narinig ko siyang umiiyak sa loob. Paliwanag nga sa kanya ni Denzel at inabot pa nga nito ang kamay niya. Sa buhok ng paslit at marahang hinaplos-saplos ito dahil upang mas kumabog lalo ang puso ni Maya. Tinanggal ni Denzel ang kanyang kamay at binalingan nga ng tingin si Maya nang may ngiti sa kanyang labi na para bang walang nangyaring awayan at hiwalayan sa pagitan nilang dalawa noon. Pero kung iisipin ay maraming taon naman na ang nakalipas. Sa isip nga ni Maya ay baka nga wala na para kay Denzel ang nangyari noon sa kanila. Naka-move on na nga ito, kaya nga ikakasal na nga ito at kaya nga siya nandito upang ipaglaban nga at pagplanuhan ang kanilang kasal. I guess you are the wedding planner they told me about. Ani nga ni Denzel nang makaupo na nga siya sa katapat na upuan. Nagdadalawang isip naman si Maya kung uupo ba siya ulit o atras nga sa pagiging wedding planner niya sa kasal ng dating asawa. Ilang segundo nga siyang nakatayo at ilang segundo rin siyang hindi nakapagdesisyon. Hanggang sa magsalita muli si Denzel. Miss Hernandez, may problema ba? You can take a seat para makapag-usap na tayo tungkol sa kasal. Kalmadong wika na nga lamang nito. Puno ng pagdadalawang isip na umupo muli si Maya. Yakap-yakap pa rin niya ang anak na ngayon ay nakatulog na nga yata dahil sa pagod sa kaiiyak kanina. Ilang ulit siyang humugot ng lakas ng loob at pilit nga niya rin kinukumbinsi ang sarili na isa lamang itong trabaho. Kapag atras siya sa pagiging wedding planner sa kasal ni Denzel ay parang pinapakita na rin niya sa lalaki na mahal pa niya ito at hindi pa nga siya nakamove on at ayaw niyang isipin yun ni Denzel. Pinilit ni Maya nang umiti sa harap nila. Kinuha nga niya ang isang folder na dinala nga kanina at ipinakita kaagad kay Denzel ang mga drafts na plano na inihanda nga niya. Here are some concepts and packages we can start with. Nakabase ito sa usual preference ng mga clients like the venue, color palette, floral arrangements, pati estimated budget range. Pwede kayong mamili rito and we can make adjustments based on your own preferences. Professional nga na paliwanag niya. Pinilit niya ang sarili na wag nang mautal at nagpapasalamat siya dahil sumama ang kanyang boses. Kinuha nga yun ni Denzel at mabilis nga na sinilip ang laman ng draft. Subalit hindi nakaligtas kay Maya ang paraan ng pagkakatitig nga nito sa kanya. Mula pa kaninang nagsasalita siya hanggang ngayon na para bang siya ang binabasa nga nito at hindi ang mga papeles na hawak niya. Umiwas lamang ng tingin si Maya at pinagtuunan muna niya nang pansin ng natutulog nga niyang anak. At kahit namamanhid na nga ang kamay at bisig niya, dahil sa bigat ni Freya ay ininda niya pa rin naman ito. Pasimple niya ring tinakpan ng manggas ng damit ni Freya ang birthmark nito sa kanyang braso dahil natatakot siyang makita ito ni Denzel. Ang birthmark kasi ni Freya ay katulad ng kay Denzel. Ang sabi noon ni Denzel, sa kanya ay normal lang ito sa pamilya nila dahil malakas daw ang kanilang genes. Kaya napapasa nga ito sa magiging anak nila. Still very organized. May halong lambing na wika nga ni Dance. Hindi ka pa rin nagbabago. Maya, I'm glad na inirefer ka sa amin. Nanlamig ang kamay ni Maya sa ilalim ng mesa. Hindi siya nagbago?
Sa totoo lang ang dami na nagbago. Pero sa harap ng lalaking to pakiramdam niya ay bumabalik ang dating Maya. Yun bang minsang naniwala nga na sapat ang pagmamahalan nila para tumagal habang buhay? Hindi na lamang yun pinansin ni Maya. Gusto niyang ipakita na professional siya sa ganitong trabaho at kahit kailan hindi makakaapekto ang nakaraan niya sa kanyang trabaho. Mabilis na itinuro nga niya ang isang disenyo sa papel. Here, this concept matches well with the season. Elegant pero simple lang. Pwede nating adjust yun sa preference ng bride? Mabilis na putol nga ni Denzel sa kangumiti at binalingan siya ng tingin. The bride won't be involved in the planning. She trusts me to decide everything. So technically, it's you and me working together. Nakangiti pa ring wika nga nito na para bang okay lang sa kanya na siya lang ang magdedesisyon ng lahat at hindi kasama ang kanyang bride. Kaya naman nagtaka siya. Natigilan nga si Maya na alala niya ang pinag-uusapan nila kanina ng sekretarya na hindi makakapunta ang bride ngayong araw sa meeting. Akala niya ay ngayong araw lang wala ang bride. At hindi niya inaasahan na pati ang pagdedesisyon sa lahat ay wala ito. Pilit na umiti lamang si Maya. At habang naglalarawan nga siya ng iba't ibang theme, hindi may iwasang mahagip ng mata ni Denzel ang batang karga-karga pa rin nito at mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Nung narinig niya ang iyak nito sa loob ng banyo ay agad nga na kumalabog nga ng mabilis ang kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Nang mabuksan nga niya naman ang pinto, ay agad siyang niyakap ni Freya ng mahigpit dahil sa takot at parang natunaw nga din ang puso niya dahil doon. Mas lumala pa ang kanyang nararamdaman ng aksidente nga niyang masilayan ang balat nito sa kamay na siyang familiar sa kanya dahil meron din siyang ganoon. Hindi ito humiwalay sa kanya at tanging nakakapit lang ito sa kanyang leegan habang umiiyak. Kaya nga nakapagdesisyon nga siyang hanapin ang mga magulang nito sa loob ng restaurant. Subalit hindi naman niya inaasahan na masisilayan niya kaagad si Maya at mas lalo niyang hindi inaasahan ng malamang ang hinahanap nga niyang magulang ng bata ay ang babaeng minsan nga rin niyang minahal. 2 oras ang lumipas bago tuluyang matapos ang meeting. Iniisa-isa nga ang iniligpit nga ni Maya ang mga draft na nilabas niya at nagpaalam na nga rin siya sa mga to. If you have any questions or adjustments na ipinakita ko kanina, pwede niyo po akong tawagan. Ani nga ni Maya. Tahimik na tumango si Denzel bilang tugon. Hindi na rin nagatubili pa. Naibigay nga ni Maya ang kanyang cellphone number dahil alam niyang naibigay na nga ito ni Abby sa kanila kaya nga siya na ang contact nga ng kanyang sekretarya. Nang dumayo nga siya, nagpaalam upang umalis ay bigla na nga lamang siyang pinigilan ni Denzel. Do you mind if I drop you home? I mean, ilang taon tayong hindi nagkita. Maybe we can talk and grab some coffee. Mahihimigan ng pinaghalong hiya at pagalangan nga ang boses nito nang sabihin niya yon. Kusang napalunok si Maya. Dahil hindi naman kasi niya yun inaasahan. Naaayain pa nga siyang magkape ni Denzel matapos ang meeting. Mommy! Mahinang tawag nga ni Freya ng magising ito. I'm sorry Mr. Alcantara. May gagawin pa kasi ako. Pagtanggi nga ng babae bago siya lumabas ng restaurant at iniwan nga doon ng dalawa. Ngayon ay magabang na nga lang muna siya ng taxi. Mommy, uwi na po ba tayo? Mahinang tanong nga ni Freya nang tuluyan na nga itong magising. Yes baby, uuwi na tayo. Natapos na ni Mommy yung meeting niya. Malambing na wika pa nga ni Maya. Sa anak at hinalikan pa nga niya ito sa pisngi dahil papikit-pikit pa nga ito. Naka-istorbo po ba ako sa inyo kanina? I'm sorry if I slept, Mommy. Hinging tawad pa nga ni Freya. Pinara naman ni Maya ang taxi na paparating ngunit hindi ito huminto sa harapan nila kahit wala namang sakay. No baby, you didn't disturb Mommy at all. Mabilis na sagot naman ni Maya habang hinahaplos ang buhok ng anak.
Dapat, sinamahan kita sa banyo kanina. Takot na takot ka siguro, kaya ka nag-iiyak. Marahang tumango si Freya. Nakakatakot po kasi sa loob dahil ako lang po mag-isa. Hindi naman po ako umiyak nung una. I tried to be calm pero no one heard my scream kaya dun po ako umiyak ng malakas. Buti nga po may nagligtas po sa akin eh. Paliwanag pa nga ng bata. Dumaan ng takot at awa nga sa puso ni Maya nang magkwento sa kanya si Freya tungkol sa nangyari kanina. Mariing napahigpit ang yakap nga niya sa anak. I'm really sorry, baby. Mommy should have been there. Okay lang po, Mommy. Wala naman pong nangyaring masama sa akin kanina. Salamat nga po roon sa gwapong mister. Nakangiting wika ni Freya. Hinaplos lang ni Maya ang pisngi ng anak. Kitang-kita niya kung paano dumaan sa mga mata nito. Ang saya habang nagkukwento kung paano nga siya sinagip ni Denzel kanina. Napakagat nga siya ng kanyang labi. Ngayon lang niya napagtanto na hindi man lang siya nakapagpasalamat kay Denzel sa pagligtas kay Freya kanina. Nawala kasi sa isip niya dahil natatakot siya na baka makilala nga ng ama niya ang bata. Hindi naman sa hindi niya gustong makilala ni Freya ang kanyang ama. Noon ay talagang gustong-gustong ipakilala ni Maya ang anak sa ama nito. Gusto niyang sabihin at ipagsigawan na noong naghiwalay nga sila ni Denzel at pinaliwanag ang bisa ng kasal, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon upang ipakilala nga ang anak dahil yun naman talaga ang nararapat. Pero dahil sa sitwasyon ngayon ay hindi tuloy malaman ni Maya ang kanyang gagawin, lalo na't ikakasal na nga ito. Bubuo na nga ito ng sariling pamilya na pinangarap din nila. Ayaw naman niyang makasira ng mga plano sa buhay nila. Kung ipapakilala ni Maya ang anak, ay parang hinahayaan na nga lamang niya na masaktan nito at ang isa pang rason ay baka makasira pa nga siya ng relasyon ng iba. Magiging magulo lang ang matagal na nga nilang tahimik na buhay. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Makasarili man kung isipin pero mabuting wag na nga lamang niyang sabihin kay Denzel ang pagkakaroon nila ng anak. Magiging tahimik ang lahat sa ganitong paraan ni Maya at wala na siyang ibang masasaktan pa. Samantala, Sir Alcantara, nag-text po pala si Miss Chelsea sa akin. Hinahanap ka po niya. Baka daw hindi mo siya sinama sa meeting. Pika nga ni Paolo habang minamaneho nga niya ang sasakyan ng kanyang boss paalis sa restaurant na pinanggalingan nga nila. Tinignan niya sa rearview mirror si Denzel nang hindi ito sumagot at nakita nga niyang nakatulala lang ito, nakatingin sa bawat tanawin na nadadaanan nila. Kanina pa niya napapansin ang pagiging tulala ng kanyang boss. Simula nung matapos ang meeting ay naging ganito na nga ito na pawang wala sa sarili. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong nga muli ni Paolo upang agawin nga ang atensyon nito. Nagpabalik naman sa realidad ang isip nga ni Denzel. Ha? May sinasabi ka ba? Ang sabi ko po, nag-text po sa akin si Miss Chelsea. Hinahanap ka po niya. Hindi mo raw kasi nire-replyan eh. At hindi mo siya isinama sa meeting ng wedding planner niyo. Pinapagalitan na niya ako, sir. Hindi ko po alam ang isasagot ko. Pagulit ni Paolo. At naisingit pa talaga niya ang pagsusumbong. Napabuntong hininga si Denzel. Okay, just tell her. Saglit siya na tumahimik. Saka malamig na nagsalita. Tell her that I will call off the wedding. Biglang saad nga ng lalaki. Halos malaglag naman ang panga ni Paolo sa kanyang narinig. Ho? Hindi niyo po itutuloy ang kasal? Bakit naman, sir? Hindi niyo ba nagustuhan yung mga sinasabi ni Miss Hernandez kanina? Pero hindi naman sapat na dahilan yun. Gulat na tanong nga ng sekretarya niya. I just want to call off the wedding. Mariing ulit nga ni Denzel at hindi man lamang tinignan ng kanyang sekretarya. Besides, hindi ko naman talaga ginustong ikasal sa kanya. At saka wag mong sasabihin kay Miss Hernandez na wala akong balak na ituloy ang kasal ko. Po? Pwede ba yun? Walang kasal pero may wedding planner?
Mahinang bulong pa nga ni Paolo at napakamat na nga lamang siya sa kanyang sariling batok dahil nga sa sinabi ng amo. May panahon talaga na hindi niya ito naiintindihan at kahit pa ilang taon na nga siyang nagtatrabaho rito. And also, can you investigate someone for me? Saad pa nga nito. Sino naman po? Maya Hernandez. Investigate her. Alamin mo kung anong naging buhay niya 6 years ago. Sino nga man ang anak niya? At sinong lalaki na kasama niya ng mga panahong yon? I want all the information. Maotoridad pa nga nasabi ni Denzel na mas lalong ipinagtaka ni Paolo. Ha? Hindi po ba siya yung wedding planner niyo? Sir, wag niyo pong sabihin na siya ang dahilan kung bakit ayaw niyo pong ituloy ang kasal ni Miss Chelsea. Na love at first sight po ba kayo sa kanya? Curious pa nga na tanong ni Paolo. Kahit pilit nga niyang pagtagpi-tagpiin ang lahat, hindi talaga niya maintindihan ang mga ikinikilos ng kanyang amo ngayon. Ang weird. Bigla-bigla na lang kasi itong nagdedesisyon. She's my ex-wife. Mariing saad nga ni Denzel. Napalunok nga si Denzel bago muling nagsalita. And maybe, the child is also my daughter. Dagdag pa nga niya dahilan upang biglang maapakan nga ni Paolo ang preno ng kotse dahil sa gulat. Totoo sir? Dating asawa niyo siya? Bakit hindi ko alam? Abay parang teleserye na to ah. Pero teka, bakit walang rumors na nagkaasawa kayo noon sir? Sunod-sunod na tanong pa nga ni Paolo na parang wala na nga sa isip na boss niya ang kanyang kausap. You are being noisy. It was just a secret civil wedding kaya wala talagang nakakalam. Even my family. Kaya magmaneho ka na and do what I say. Napalunok nga si Paolo at muling pinaandar ang sasakyan. Napakalaking revelation nga ang nasagap niya ngayon tungkol sa kanyang boss. Gusto sana niyang ipagsabi pero ayaw niya namang mawala ng trabaho kaya wag na lang. Sa kumpanya dumiretso nga si Denzel. Siya muna kasi ang acting CEO ngayon dahil iyong ama niya ay nagkasakit, kaya nga umuwi siya rito sa Pilipinas. At kaya nga napapayag siya ng mga to na magpakasal kay Chelsea, ang kababata niya. Overtime ang gagawin niya ngayon dahil maraming trabaho ang nakatambak para sa kanya. Subalit kahit nakaharap na nga sa kanya ang laptop at ang mga papeles na kailangan niyang i-review, hindi pa rin doon nakatuon ang kanyang atensyon. Si Maya at Freya pa din ang laman ng kanyang isipan. Iniisip nga niya na paano kung anak niya ang paslit. Paano niya haharapin si Maya? Paano siya magpapakilala kay Freya bilang ama? Kuguluhin ba niya ngayon ang tahimik na nilang buhay? Siguradong sigurado talaga siya na anak niyang paslit. Ngunit kailangan niya muna ng matibay na ebidensya na magpapatunay na tama nga ang kanyang hinala. Upang wala nang takas si Maya kapag man kinausap niya ito tungkol sa kanilang anak. Sir, tulala ka na naman po. Dumadami po yung papeles sa lamesa niyo. Ani pa nga ni Paolo nang makapasok nga ito sa office ni Denzel. At nadatnan, wala naman sa sarili ang kanyang boss. Malalim na napabuntong hininga naman ng binata at walang kagana-ganang isinantabi ang mga papeles at laptop niya bago kinuha ang kanyang cellphone. Inalahad rin niya ang kamay niya kay Paolo na parabang may hinihingi siya rito. Give me her contact number. Seryosang saad nga nito. Napangisi kaagad si Paolo nang mapagtanto niya ang gustong gawin ng kanyang boss. Tatawagan niyo po ba siya? Ayayin niyo po siyang lumabas? Ani nga nito bago ibinigay nga ang calling card ni Maya. Hindi yun papayag. Kilala ko siya. Di sabihin niyo magpapasama po kayong mamili ng wedding dress. Para po pagkatapos, di maaya niyo po siyang kumain sa labas. Question nga ni Paolo. Bigla namang napangiti si Denzel sa ideya nga na binigay ni Paolo. Parang nabigyan ng kulay ang buong mukha niya nang dahil dito. I will give you bonus for that idea. Masayang sabi pa nga ni Denzel. Ayos, easy money. Masaya ring anas nga ni Paolo na parang nanalo nga siya sa loto ngayong araw. Hindi kasi niya akalain na sa pagbibigay lang ng ganoong ideya ay magkakaroon nga siya ng bonus kay Denzel.
Samantala sa kabilang dako naman, ay pagkatapos ng meeting dumiretso kaagad pa uwi sila Maya. Gawaing bahay ang agad nga niyang inatupag dahil ilang araw din niyang napapabayaan ito dahil sa sobrang abala nga sa pag-aasikaso ng kasal ni Abby. Pagdating sa laundry area, ay agad na ngang hindi may pintang mukha niya nang makitang tambak na mga labahin para itong bundok na halos kasing taas na ng Mount Everest nang dahil sa sobrang taas. Mabuti na nga lamang at may bagong ang biling washing machine si Maya kaya magiging madali na nga lamang para sa kanya at saka hindi rin siya mapapagod ng todo. Kahit pa ilang taon na nga si Maya sa pagiging wedding planner, ay tinitipid niya ang lahat ng kinita niya dahil nga sa pag-ibang bansa nila ni Freya. Lahat ng gastusin ay nakabudget na at kung kinakailangan nga ay doon lang siya bumibili. Napabuntong hininga kagad si Maya nang matapos din siya sa pagsasampay matapos ng 2 oras na paglalaba. Sa wakas at tapos na rin, nakakapagpahinga na ako. Nakangiting-ani pa nga niya habang nag-iinat-inat pa nga ng kanyang katawan. Pumasok nga siya sa loob ng bahay at nadatnan nga niya ang anak na nakaupo sa sofa at may kausap pa yata sa cellphone. Video call ito dahil nakaharap nga sa mukha ni Freya ang cellphone. Masiglang tumatawa pa ito halatang aliw na aliw sa kanyang kausap. Kahit bata pa si Freya ay talagang maalam na nga ito sa paggalikot nga ng kanyang cellphone. Pati sa pagsasagot ng tawag ay alam na nga rin niya. Siguro ganito lang talaga ang mga kabataan sa panahon ngayon. Napangiti na nga lamang si Maya dahil alam niya ang kanyang mga magulang ang tumatawag ngayon. Kapag kasi ganito kasigla ay ganito tumatawa ang anak niya, alam nga niyang hindi ito sa kanyang lola at lolo. Hinayaan na nga lamang niyang mag-usap ang mga to. Habang siya ay pumunta na nga sa kusina upang maghanda na nga ng kanilang hapunan. Talaga po? Wow, punta po kayo rito, please po. Masaya nga ni Freya at rinig na rinig pa nga ni Maya ang mga sinasabi ng anak mula sa kusina kaya nagtataka siya. Si Mommy po, nagluluto po ngayon si Mommy ng hapunan namin I will show you to her po. Ani pa nga ni Freya. Napansin na nga lamang ni Maya na tumatakbo ng anak papunta sa kanya at ipinaharap kaagad ang likod ng kamera ng kanyang cellphone. Mommy, smile po kayo! Bungis-ngis pa nga na wika at sigaw nga ng paslit. Ngumiti naman ng malawak si Maya at gumagawa-gawa pa nga siya ng iba't ibang pose sa harap ng camera habang tumatawa at habang may hawak na sandok. Tumatawa lang nang tumatawa si Freya nang makita nga ang ginagawa ng kanyang ina. Tignan niyo po ang kulit po ni Mommy oh! Tumatawang wika nga ni Freya. Natawa na nga lamang din si Maya sa mga pinaggagawa ng anak. Akin na nga muna yan anak, kakausapin ko ang lola at lolo mo. Napansin ni Maya na natigilan ng anak at pigil na pigil nga nito ang kanyang ngiti bago ibinigay sa kanyang cellphone at nagtataka nga siya kung bakit bigla na nga lamang itong tumakbo paalis habang pigil na pigil nga ang tawa. Yung batang yun talaga, napakakulit. Ma, kamusta kayo ni Papa? Ha? Napasigaw nga at aksidenteng nabitawan kagad ni Maya ang cellphone nang mapatingin siya sa mukha ng nasa screen. Hindi yun sila Mama. Gulat na gulat nga niyang bulong sa sarili. Kumakabog pa ng malakas ang puso niya dahil sa kaba. Sino ba kasing hindi magugulat kung yung hindi mo inaasahang tao pa ang makikita mo sa screen? Hindi ang mga magulang ni Freya ang nakita niya, kundi ang nag-iisang si Denzel. Nang mapagtanto nga ni Maya na si Denzel pala ang kanina pa nakikipag-usap kay Freya, ay hindi niya mapigilang mamula sa hiya, lalo na nang maalala nga niya ang mga pinaggagawa niya kanina sa harap ng kamera. Ilang minuto pang hindi nakabawi sa gulat si Maya bago niya pinulot nga ang cellphone niya sa sahig. Puti na nga lang at hindi ito nabasag at nandoon na nga rin si Denzel sa screen. Halatang hinihintay siyang makabawi sa gulat. Are you okay now? Nakangiting tanong nga ni Denzel sa kanya. Lumunok muna ng laway si Maya upang makapag-ipon nga ng lakas ng loob
At upang pakalmahin din niya ang kanyang puso na halos hihiwalay na nga ito sa katawan niya ngayon. Oo, okay lang. Pinulot niya agad ang sandok na kanina pa nga nakabitiw sa mesa. At kunwaring inasikaso nga ang niluluto para lang may magawa nga ang mga kamay niya. Hindi mo yata in-expect na ako ang kausap ni Freya. I called you earlier at sakto namang siya ang sumagot ng tawag ko. Sabi niya busy ka pa kaya yun. She's been keeping me entertained. Marami pa nga siyang kinukwento eh. Nakakatawa ang lahat. Dagdag pa nga ni Denzel. Napahawak si Maya sa sentido niya at napatingin pa nga siya kay Freya na ngayon ay nakasilpi lang sa pinto ng kusina at pigil na pigil nga sa kanyang halakhak. Freya? Marinyang tawag ngunit natatawa na nga lamang ang bata at mabilis na tumakbo palayo. Kinakabahan tuloy si Maya kung ano ang mga kinuwento ng kanyang anak kay Denzel. Kadalasan kasi ay mga nakakahiyang pangyayari ang palaging kinukwento ng pilyang bata, lalo na sa kanyang mga kaibigan sa paaralan. Hiyang-hiya tuloy si Maya sa tuwing sinusundo niya ang anak dahil sa ikinuwento nga ng anak. Napahagat-labi na nga lamang si Maya bago muling tumingin sa screen upang harapin si Denzel. Mr. Alcantara, may dahilan ba kung bakit ka tumawag ngayon? Hindi naman to business hours ah. Professional na tanong naman ni Maya. Gusto lang niyang bigyan ng pansin ng lalaki pero ibahin nga ang usapan. Napabuntong hininga nga ng hangin si Denzel. Sabi mo pwede akong tumawag. Parang nagtatampo pa nga kunwari na ani nga ng lalaki. Only if you need anything or any questions regarding sa meeting natin kanina. Anything about the wedding? Doon pwede mo akong tawagan. Ilang segundong natahimik si Denzel pagkatapos ay napabuntong hininga. Are you free on Monday? Schedule lang pagpili namin ng wedding dress. Gusto kitang isama para you can advise us kung anong nababagay na damit or design sa team ng kasal. Ani pa nga nito. Sandaling natahimik at napatulala si Maya sa kanyang niluluto. As a wedding planner, ay parte ng trabaho niyang tiyakin na lahat ng detalye ay aligned sa mismong theme na napagkasundoan nila. Kaya hindi pwedeng umayaw siya rito dahil kahit yun naman talaga ang sinasabi ng parehong utak at puso niya. Sige, text me the address and time we will meet, Mr. Alcantara. Pagpayag pa nga ni Maya. Napangiti naman kagad si Denzel at bago pa nga siya makapagsalita, ay pinatayan na nga siya ng tawag ni Maya. Hindi naman makapag-focus si Maya sa pagluluto dahil sa ang tanging laman ng kanyang isipan ngayon ay si Denzel. Iniisip pa lang niyang ikakasal na to sa iba ay dumadaan na nga ang familiar na sakit sa kanyang puso. Ilang ulit nga siyang humugot ng hininga, ngunit talagang hindi nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Konting tiis na lang Maya. Bulong pa nga niya sa sarili dahil kapag natapos ang kasal ni Denzel, ay doon makapag-abroad na nga silang mag-ina. Lalayo na sila. Eksaktong 10:00 ng umaga ay nakarating na nga sa sinasabing butik si Maya. Dito ang sinasabi ni Denzel kung saan sila mamimili ng wedding dress. May pasok si Freya kaya hindi na nga niya ito isinama pa. Maganda na rin yun upang hindi magkitang magama at maging attached sila sa isa't isa. Pumasok na nga sa loob si Maya at nagulat pa nga siya nang makitang naunang ang dumating si Denzel dito. Ngumiti kaagad ng malawak ang binata nang binalingan nga niya ng tingin ang pintong pinasukan nga ni Maya. Abala kasi itong tumitingin-tingin sa mga nakadisplay na mga wedding dress at napapangiti nga siya sa hindi malamang dahilan. Nandito ka na pala. Masigla ang boses na ani nga ni Denzel bago niya mabilis na nilapitan ng dalaga. Nandito na po pala yung misis niyo, sir. Akala ko po hindi na darating. Pabirong komento pa nga ng isang staff ng butik. Nasamid nga sa sariling laway si Maya nang marinig niya ang itinawag sa kanya ng babae. Mrs.? Siya? Kay Denzel? Hindi. Nagkakamali ka po, miss. Hindi ako misis niya. Wedding planner lang ako.
awkward naman na pagtatama ni Maya rito sabay tingin kay Denzel. Napangiti-ngiti lang sa tabi para bang wala itong balak na itamang sinabi ng staff tungkol sa kanya. Bigla namang nahiya ang staff sa kanyang sinabi. Ganun po ba? Sorry po na pagkamalan tuloy kita. Ani nito bago binalingan ng tingin si Denzel. Sir, anong oras po ba darating yung girlfriend nyo? At nang maumpisahan nyo na pong pumili. Tumikim muna si Denzel bago sumagot. Hindi siya makakapunta. Ani nga nito. Ano? Agad nga na reaksyon ni Maya. Napatanga rin ng staff sa nakuha nga niyang sagot mula sa binata. Paano hindi pupunta ang bride? Ano pa bang ginagawa nila rito sa wedding boutique kung wala namang bride na darating? Sinong pipili ng damit? Sinong magsusukat nito? Okay lang sana kay Maya kung wala ito sa lahat ng pagpaplano ng kasal. Pero sa pagpili ng wedding dress, hindi pwedeng wala siya. Sino ba ang susuot? Siya lang naman. Paano wala na naman yung bride mo? Paano yung pagpili ng wedding dress? Yung susukatan? Yung design na gusto niyong isuot? Hindi na natapos pa ni Maya ang mga katanungan niya nang agad nga na sumingit si Denzel. Nandito ka na naman eh. Diretso na sabi nga nito na nagpatanga sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano ibig mong sabihin na nandito ako? Kunot na ang tanong ng dalaga. Oo nga't nandito si Maya para tulungan silang mamili ng wedding dress na mababagay nga sa temang pinili nila pero iba naman kasi kung wala talaga ang bride nito. Pwede namang ikaw na lang pumili ng wedding dress. Ikaw na rin sumukat dito. Dahil magkasing hugis na naman ang katawan yung dalawa. Dagdag pa nga ni Denzel, saka siyang ngumiti ng malawak. Sa kanilang dalawa halatang si Maya lang ang pinaka-problemado sa lahat. Sino ba kasi ang babaeng pakakasalan ng lalaking to? At hindi man lamang sumisipot sa mga paghahanda nila sa kasal. At ano bang pinagkakaabalahan niya at parang mas importante pa ito kesa sa sariling kasal niya. Naiinis na si Maya. Dumagdag pa itong si Denzel na pawang wala nga sa kanya ang hindi nga pagsipot ng girlfriend niya. Nakakurious tuloy si Maya kung anong magiging itsura ni Denzel kapag sa mismong kasal hindi nga sumipot ang bride nito. Malalim ang buntong hininga na pinakawalan niya. Hindi rin maipinta ang kanyang mukha habang sinusundan nga si Denzel na pumunta sa malaking sofa doon at prenteng umupo. Don't worry, tataasan ko naman ibabayad ko sa'yo eh. Hindi ka rin naman lugi rito. At saka, may pinahanda na pala akong mga wedding dress na susukatin mo ngayon. Nakangiting ani nga nito. You can start now. Hindi na nagawang tumutol pa at magreklamo pa ni Maya. Dahil bigla na nga lamang siyang hinila ng staff kanina at pinasok nga sa fitting room at napapalibutan ng malalaking salamin. Hindi pa man siya tuluyang nakapasok ay bumulaga na nga kagad sa kanyang unang gown na susukatin niya. Isang klasikong ball gown na may mahabang lace sleeve at kumikislap ang bawat tibla ng tela. Mahinang napasinghap nga si Maya dahil dito. Ang ganda. Manghangbulong pa nga niya sa sarili habang nagniningning nga sa tuwa ang kanyang mga mata. Ma'am, ito po muna ang unang susukatin niyo. Magiliw na sabi nga ng staff habang sinasara nga ang pinto ng fitting room. Tanging sa wedding dress lang, nakatuon nga ang pansin ni Maya. Hindi nga niya namalaya na unti-unti na palang hinahaplos-haplos ng isa niyang kamay ang bawat tela. Ang ganda talaga. Talagang sa buong buhay mo ay isang beses ka lang makakasuot ng ganitong damit. Anya na may ngiti sa kanyang labi. Subalit bakas din sa kanyang mga mata ang tinatagong lungkot. Nung ikinasal kasi si Maya at Denzel, ay isang civil wedding lang ang kanilang ginawa. Madalian kasi yun at walang preparasyon ang naganap. At saka mga bata pa sila ng mga panahong yun. Akala nila sapat na ang pagmamahal para sa kasalan kaya sila nagmamadali. Hindi pa rin sila nagpaalam sa kanilang mga magulang. Nagtanan sila at legal na nagpakasal hanggang sa nagkahiwalay nga dahil sa hindi pagkakaintindihan.
Kaya nga sa ilalim ng kanyang puso ay hinahangad pa rin niyang magsuot ng ganito kagandang damit. Hindi nila alam kung kailan yun, darating pa ba yun. Ipinikit nga ni Maya ang kanyang mga mata at malalim na huminga bago tuluyang isinuot ang damit. Ramdam niya ang bigat nito sa kanyang balikat pero higit pa roon, ramdam niya ang kakaibang kaba sa dibdib. Bakit ba ako kinakabahan? Hindi naman ako ikakasala. Pagkausap niya sa sarili. Susukatin ko lang naman to. Sayang naman kasi ang pagpunta namin dito kung wala kaming magagawa. Dagdag pa nga niya. Nang matapos nga siya ay marahan nga niyang pinihit ang seradura at nahihiyang lumabas ang fitting room. Saglit naman na natahimik ang buong butik nang makita siya ng staff at higit lalo nga si Denzel. Para bang natigilan ng binata at nakalimutan na nga yata niya ang huminga at kumurap nga habang manghang-mangha na nakatingin sa kanya. Ang ganda mo. Nakangiting puri ni Denzel sa kanya. Mas lalo tuloy na nahiya si Maya. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi at ang panghihina nga ng kanyang mga tuhod dahil sa papuring natanggal niya. Babalik na ako sa loob. May mga damit pa ron na susukatin ko. Nauutal na wika ni Maya. Bago hindi magkaundaugagang bumalik sa loob. Sapu-sapu naman niya kaagad ang kanyang dibdib at ramdam nga niyang ang lakas pa rin ng tibok nito. Pakiramdam nga niya, baka ito na nga ang kamamatay niya ngayon dahil hindi pa rin ito tumitigil. Marami pang wedding dress na isinukat si Maya at lahat yun ay pinili nga ni Denzel. Nangangalay na nga ang buong katawan niya dahil hindi bababa sa 5 damit ang isinuot niya. Pagod na nga rin siya sa kakabihis. Lumabas siya ng fitting room na suot na nga ang dati niyang damit. Nalapitan agad siya ni Denzel at hindi pa rin nawawala ang ngiting kanina pa nakapaskil sa labi nito. How's the dress? Maganda sila para sa tema at disenyo ng kasal, right? Tanong nga ng binata at tumangulang naman si Maya. Yes. Okay lang naman yung 7 dress. Kasyang-kasya sa akin. Papiliin mo na lang yung bride mo among those dresses. Parumal na sagot nga ni Maya. No need. Kanina pa kasi siya nakapili. Kumuha kasi ako ng picture mo and I sent it to her. Nagandahan siya sa 3 damit, so yun ang pipiliin namin. Paliwanag nga ni Denzel. Tumangutang si Maya kahit panulungkot nga siya dahil yung unang wedding dress na sinukat niya ang gustong-gusto rin niya. Hindi niya naman ito kasal kaya wala naman siya sa lugar para pumili. Nakapili na pala siya kahit hindi hinihintay ang opinion ko sa mga damit. Ano pang silbi ko rito? Akala ko ba pinapapunta ako ni Denzel dito para tulungan silang pumili? Bulong nga ng isipan nga ni Maya. Kinausap nga ni Denzel ang staff at sinabi nito kung anong wedding dress ang bibilhin niya. Nang marinig naman ni Maya kung magkanong mga wedding dress na isinukat niya kanina, ay biglang lumuwa sa gulat ang kanyang mga mata. Ano? Hindi bababa sa 100,000 yung presyo ng mga damit na sinukat ko? My gosh, buti na lang talaga, iningatan ko. Bulong pa nga niya at palihim pa nga siyang nagdarasal na sana ay hindi nga niya ito madumihan o madamage. Minsan kasi ay tatanga-tanga siya sa mga gamit na nasa paligid niya. Let's go, Maya. Ani nga ni Denzel at lumabas na nga sila ng butik. Sikat ng araw na naman ang agad nga na bumungad sa kanilang dalawa palabas. Tanghaling tapat na at ilang oras din silang nagtagal sa loob. Lunchtime na pala. Why don't we grab some food, Maya? May malapit na resto dito. Pwede tayong mananghalian doon, don't worry, masarap ang pagkain doon. Pag-aalok pa nga ni Denzel. Dahil sa salitang pagkain hindi na nga magkamayaw pa, sa kakatunog nga ang nag-aalborotong tiyan ni Maya. Malakas ito at nakakahiya lalo na't nasa harapan niya ang binata at dinig na dinig nga niya ito. Palihim pa itong tumatawa, kaya pasimpleng inirapan na nga lamang siya ng dalaga. Huwag na uuwi na lang ako. Tutol pa nga ni Maya bago naglakad na. Subalit agad na nagsalita si Denzel. Are you sure? May lasagna pa naman sila doon at meron din silang steak. Mariin na napipikit si Maya.
Pagod na nga siya kanina pa at nagugutom na rin ang tiyan niya. At mas lumala pa ito nang sabihin nga ni Denzel ang mga paborito niyang mga pagkain na matagal na nga niyang hindi natitikman nang dahil sa sobrang pagtitipid. Lumingon muli si Maya kay Denzel at ngumiti ito ng napagkatamis-tamis. Tara, make sure na libre mo ah. Pagpayag na nga lamang niya Dylan upang mas lalong lumawak ang ngiti ng lalaki na parabang napupunit na nga ang bibig nito anumang oras. Sa gitna naman ng biyahe tahimik lamang ang dalawa. Si Maya nakatingin lang sa mga tanawin na nadadaanan nila. Nakakunot pa nga ang noon nito na parabang may malaking kasalanan nga sa kanyang katabi niya ngayon. Paano ba naman kasi? Ang sabi ni Denzel ay malapit lang pero halos mag-iisang oras na nga silang bumabiyahe at hindi pa rin sila nakakarating. Humahapdi na ang tiyan niya, kakahintay at namamanhid na nga rin ang puwet niya, kakaupo. By the way, ano palang wedding dress ang nagustuhan mo kanina? Is it the last one? Basag pa nga ni Denzel sa katahimikang namayani sa kanila kanina pa. Nope, nagustuhan ko yung unang damit. Simpleng sagot nga ni Maya, habang sa labas pa rin ang tingin. Sa katunayan niya na yung unang damit nga, may sinukat nga ni Mayang unang nakakuha ng atensyon niya. Maganda naman yung ibang pero ewan ba ni Maya kung bakit yung una ang hindi mawala-wala sa isip niya. Dahil siguro, isa ito sa pinapangarap niyang wedding dress noon pa man. Maganda kasi ito at simple lang. Gusto sana niyang iyon ang piliin nga nila Denzel pero nauna na nga silang nagdesisyon. I also think so. Bagay na bagay yun sa'yo kanina. I even momentary forgot na hindi ikaw yung bride ko. Ani pa nga ni Denzel at pasimpleng ngumiti. Natigilan naman doon si Maya. Hindi na nga siya muling nagsalita pa. Dumating na nga sila sa restaurant na sinasabi ni Denzel. Maraming tao sa loob at kaya nga ng sinabi ni Denzel ay napakasarap ng pagkain nila rito. Hindi tuloy pinalagpas ni Maya ang lahat ng paborito niya dahil libre ito kaya susulitin na niya. Ngayon pa ba siya mahihiya sa binata ganoong may anak na nga silang dalawa? Hindi nga lang alam ng isa dyan. Ano palang favorite ni Freya? Marami kasi kaming napagkwentuhan nung isang araw. Gusto ko sanang bilhan siya ng regalo. Tanong pa nga ni Denzel habang kumakain sila ng dalawa. She likes toys. Simpleng tugon na nga lamang ni Maya habang kumakain. Really? Sige, bibigyan ko siya ng maraming laruan. Bibili ako ng malaking dollhouse at Barbie para sa kanya. Okay lang ba yun? Tumigil nga sa pagmuya si Maya at maingat nga niya tinignan ito at nasilayan kung gaano kasaya si Denzel habang pinag-uusapan nila si Freya. Nakakatakot talaga ang luksong dugo. Isang beses pa lamang nagkitang dalawa at parang na-attach na nga ng tuluyan si Denzel sa bata. Ganon din si Freya dahil wala itong tigil sa kakabanggit sa pangalan ni Denzel kahapon. Kaya siya daw gusto niya itong makita, gusto niya itong makalaro at gusto niya itong maging kaibigan. She likes gone in a car. Pagtatama nga ni Maya. Halata naman ang pagkagulat at pagkamangha sa mukha ni Denzel. Hindi kasi niya inaasahan na ganun nga ang mga paborito ni Freya. Kadalasan kasi, ang mga batang babae ay Barbie ang talagang gusto. Pareho pala kami. We both love it. Ani pa nga nito na mas lalong lumawak pa ang ngiti. Malamang, magama kayo eh. Kaya magmamana talaga sa'yo. Mahinang bulong nga pa simple ni Maya. Kumunot naman ang noo ni Denzel nang hindi niya masyadong narinig ang sinabi nito. Anong sabi mo? Ha? Wala. Ang sabi ko kumain ka na. Uwing-uwi na ako eh. Susunduin ko pa yung anak ko dahil maglalabasan na sila maya-maya. Ani na nga lamang ni Maya. Matapos silang magtanghalian, ay akala ni Maya ay mag-iibang landas na sila ni Denzel. Pero hindi niya inaasahan na ihahatid pa pala siya ng binata. Siyempre, tumanggi roon si Maya dahil nga baka kuyugin pa siya ng mapapangasawa nito kapag nagkita sila. Pero sadyang mapilit si Denzel. It's okay. At saka malakas ang ulan maya-maya. Baka maabutan ka pa.
Susundin mo pa naman si Freya. Tiningnan ni Denzel ang kaniyang relo bago muling nagsalita. Ilang minuto na rin pala at labasan na ng mga estudyante. Gusto mo bang maghintay ang batang yun doon? Napakagat. Sa ibabang labi si Maya habang pinag-iisipan ng mabuti ang desisyon niya. Pero sa huli ay sumakay din siya muli sa kotse ni Denzel. Nahuli pa niya ang palihim ng ngiti ng binata habang umikot ito upang sumakay sa driver's seat ng sasakyan. Mabilis ang pagmamaniho ni Denzel at saktong labasan na ng mga bata sila nakarating sa paaralan ni Freya. Si Maya ang pumasok sa loob upang kunin ang anak habang si Denzel ay nanatili lamang sa loob ng sasakyan at hindi umalis kahit pa itinataboy na siya ni Maya kanina pa. Gusto niya kasing masilyan ang paslit. Gusto niyang makasama at makilala ito ng lubusan. Gusto niyang mapalapit dito. Nang makita na niyang lumabas si Maya, karga-karga si Freya, ay mabilis na lumabas na rin siya ng kotse. Nagulat pa ang dalaga nang makitang hindi pa rin ito umalis. Nandito ka pa rin? Gulat na tanong ni Maya. Hindi naman siya pinansin ni Denzel nang makita nitong umiiyak sa bisig ni Maya ang paslit. Kaya may halong pag-aalala ang nakapaskil sa kaniyang mukha ngayon. Happened to her? Bakit ganyan na lang siya kung umiyak? Inaway ba siya? May masakit ba sa kanya? Nag-aalalang tanong niya. Hindi niya alam ang gagawin at gusto niyang kargahin ito at patahanin pero hindi niya magawang kunin ito sa mga bisig ni Maya. Napabuntong hininga naman ang malalim ang dalaga. Hindi ko rin alam. Ganito na ito nung nadatnan ko sa room. Sabi naman ng guro nila, nanonood lang sila ng pelikula. Paliwanag ni Maya habang hinahaplos nga ang likurang bahagi ng anak. Ihahatid ko na lang kayo sa inyo. Alok ni Denzel. Nakakagulat nga at hindi tumanggi si Maya. Tahimik lang itong tumango at pumasok nga sa loob ng sasakyan. Pagdating sa bahay, ay tumahan na si Freya at pahikbi-hikbi na lang. Pero hindi pa rin nakakausap nila ng maayos. Si Denzel naman ay narito sa loob ng bahay nila Maya at hindi pa rin umaalis hanggang sa inabutan na nga siya ng malakas na ulan, kaya walang nagawa si Maya kundi hayaan na lamang siya rito hanggang sa tumigil ang ulan dahil baka mapaano pa ito sa daan kapag pinilit paalisin ni Maya. Konsensya pa niya ang mangyayari. Umupo ka lang dyan, Denzel. Dito ka na rin kumain. Maghahanda lang ako ng hapagkainan. Ani nga ni Maya nang puntahan nga niya ang binata sa sala. Is Freya okay? Tanong nito na may halong pag-aalala pa rin ng boses. Hindi alam ni Maya kung bakit ganito na lamang mag-aalala si Denzel. Gayong hindi naman niya sinabi pa rito ang tungkol sa pagkatao ni Freya. Siguro dahil hindi mawawala ang pagiging ama niya sa paslit, kaya kahit hindi nito alam na anak niya si Freya, ay nakakaramdam pa rin ito ng pag-aalala na parang isang ama. Pinagpahinga ko muna sa kwarto. Mamaya kakausapin ko yun. Tugon ni Maya rito bago nga siyang umiti at bumalik sa kusina upang ihanda ang hapagkainan. Hindi naman niya napansin ang pagsunod ni Denzel, kaya halos mapatalon nga siya sa gulat nang lingunin nga niya ito sa likuran. Ay kabayo! Denzel naman, nagugulat ka eh. Hindi ba sabi ko mupo ka lang doon? Tutulungan na kita sa paghahanda. Ani at tagarang kumuha nga ng plato at kubyertos. Napabuga na nga lamang ng hangin si Maya. Saka napailing-iling na hinayaan nga itong gawin ang utos niya. Mami! Naibaling agad nila Maya at Denzel ang atensyon sa maliit na boses na bigla na lang nagsalita. Nakita nila si Freya na gising na at mugto pa ang mga mata sa kakaiyak. Agad na nakalapit si Maya sa anak at malambing nang umiti rito. Ganon din naman si Denzel na halos kating-kati na ang dila na magtanong kung napano ito. Are you okay now? Pwede mo na bang kausapin si Mommy tungkol sa nangyari at bakit umiiyak ka ng bigla? I'm really worried, baby. Mahina akong kausap nga ni Maya rito upang hindi matakot. Tell us, kami ang bahala ng mommy mo.
Nakisingit na nga rin si Denzel kaya napatingin sa kanya si Maya. Yumuko naman si Freya at tumikbi na naman ulit, kaya natataranta tuloy ang dalawa. Mommy, thank you po! Biglang usal ng paslit na siyang ipinagtaka ng dalaga. Hinaplos niya ang pisngi ng anak at pinahira ng buong mukha nito na napuno na ng mga luha niya. Hindi tuloy maiwasan ni Maya na mangilid din ang kaniyang mga luha dahil sa nakikita niya sa anak ngayon. Why, baby? Salamat po, Mommy, kasi pinili niyo pong buhayin ako. Nang sabihin niya ni Freya, agad nga na nagsibagsakan ng mga luha ni Maya. Natigilan din si Denzel sa kanyang narinig. Kahit po ikaw lang mag-isa, pinili niyo pa rin po akong buhayin. Kahit po nahihirapan at nasasaktan na po kayo. At kahit po wala akong daddy, kinalakihan ay walang kayong pag-aalinlangan po na buhayin ako. Kahit walang tumutulong sa'yo sa pag-aalaga at pagpapalaki sa akin, pinili niyo pa rin po akong buhayin. Mommy, maraming salamat po. Naluluhang wika na nga ni Freya. Nanghina naman ang mga tuhod ni Maya sa kanyang narinig. Napaluhod siya at nanginginig pa nga ang kamay na hinawakan ng magkabilang pisngi ng anak. Anak, bakit mo ba sinasabi yan sa akin? At saka, hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit umiiyak ka kanina. Kasi po, Mommy, nanonood po kami ng cartoons kanina at pinakuha po niya ang baby niya dahil hindi niya po kaya yung buhay. Kaya po, iyak ako kasi kawawa po yung baby. Hindi po niya mararanasan ang magkaroon po ng pamilya. Hindi niya po mararamdaman yung pagmamahal. Naisip ko rin po kayo. Kahit po mag-isa lang po kayo, pinipilit niyo po rin pong kayanin ng buhay. Mommy, hindi niyo po ako sinukuan, hindi niyo po ako pinabayaan. Maraming salamat po, mahal na mahal po kita. Mahabang paliwanag ng paslit. Mahigpit na yakap ang iginawad ni Maya sa anak. Nasasaktan siya sa kaniyang narinig. Sumisikip ang kaniyang dibdib na parang anumang oras ay hindi na niya kayanin ang huminga. Ni minsan ay hindi kailanman pumasok sa isip ni Maya ang gawin iyon. Tunay na pagmamahala ng nabuo sa pagitan niya at kay Denzel noon, at ang naging bunga ng pagmamahalang iyon ay si Freya, kaya hindi niya maatim na gawan ito ng masama. Si Freya lang ang hinuhugutan niya ng lakas sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Kung wala ang anak niya, matagal na sigurong bumigay si Maya, kaya ngayong naririnig niya mismo kay Freya ang ganitong mga salita, para bang pinipilas ang puso niya sa sakit. Anak, hindi kita kailanman pinagsisihan. At hindi ko kailanman naisip na iwan ka o tapusin ang lahat. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Nanginginig ang tinig ni Maya habang hinahaplos ang buhok ni Freya. Tahimik namang nakatingin si Denzel sa mag-ina. Parang may matinding kurot din sa puso niya ang mga nasaksihan niya. Kung tutuusin, alam niyang siya ang dahilan kung bakit mag-isang kinakaya ni Maya ang lahat. At ngayong naririnig niya ang bawat salita ng bata, ramdam niya ang bigat ng lahat ng pagkukulang niya bilang isang ama. Nang araw na yon ay hindi na nagpaalam pa si Denzel na umalis. Hindi na rin siya doon naghapunan, at kahit malakas ang ulan ay pinili pa rin niyang umalis. Bumibigat kasi lalo ang kanyang puso kapag nagtagal pa siya roon. Ngayon ay hawak-hawak ni Maya ang kaniyang cellphone habang sa tabi niya ay ang mahimbing ng natutulog na anak. Kanina pa siya nakatitig dito. Paulit-ulit niyang binubuksan ang message icon at tinititigan ang pangalan ni Denzel sa itaas ng screen. Ilang beses na rin niyang sinubukan mag-type ng mensahe, pero sa tuwing matatapos siya, ay agad din naman niya itong binubura. Ano ba ang sasabihin niya? Magtatanong ba siya kung bakit umalis ito nang hindi nagpapaalam sa kanya kanina? Bakit hindi man lang ito naghapunan sa kanila? O nakauwi ba ito ng maayos? O baka naman sasabihin na niya ang tungkol sa pagkatao ni Freya. Hindi na alam ni Maya ang gagawin. Gulong-gulo na ang kanyang isipan dahil sa nangyari kanina. Huminga siya ng malalim at marahang sinapo ang noo. Ano bang gagawin ko?
Ikakasal na yung tao pero kawawa rin naman ang anak ko. Bulong ni Maya sa sarili habang pinagmamasdan ng anak lumipas ang ilang araw. Ngunit wala pa ring paramdam si Denzel kay Maya. Hindi niya ito makontak kahit gustong-gusto na niyang magtanong tungkol sa mga paghahanda para sa kasal ng binata. Ang huli nilang pagkikita at pag-uusap ay noong dumalaw ito sa bahay niya at simula noon ay parang naglaho na lang si Denzel. Umabot na ng 1 linggo ngunit hindi pa rin niya ito nakakausap. Ilang beses niyang tinawagan ang cellphone nito ngunit palaging cannot be reached ang naririnig niya. Sinubukan din niyang makipag-ugnayan sa sekretarya ng binata. Subalit wala ring tugon mula rito. Nag-aalala na tuloy si Maya dahil baka may nangyari na ritong masama kaya hindi na niya makontak ng ilang araw. Mommy, kanino niyo pa po hawak yung cellphone niyo? At ilang araw na rin po kayong ganyan. May problema po ba? Mahinahong tanong nga ni Freya sa kanya nang lumabas ito ng kwarto at masilayan siyang gising pa at kinakalikot ang cellphone. Wala naman anak, may kinokontak lang si mommy na kliyente. Bakit gising ka pa? Bumalik ka na sa loob dahil malamig, umuulan pa naman. Ani nga ni Maya rito. Mommy, kailan po kaya? Nakikita ko ulit si Sir Mabait. Hindi na po ba siya babalik dito sa bahay? Sayang po kasi hindi man lang po siya nakapaghapunan po dito noon, umalis po kaagad. Napatingin si Maya sa anak at bahagya siyang napaluhod upang pantayan ang taas nito. Hinaplos niya ang pisngi ng bata at pilit na ngumiti kahit ramdam niyang mas lalong bumibigat ang dibdib niya sa tanong na yon. Ilang araw mo na siyang hinahanap sa akin, anak. Sabihin mo nga sa akin, ganun mo na ba siya gustong makita? Malumani na tanong nga ni Maya habang hinahaplos ang buhok ng anak habang nakangiti ito. Tumango si Freya. Opo, Mommy. Kasi po ang bait niya sa akin eh. Nung nasa banyo po ako at natakot, siya lang po ang nakarinig sa akin at saka po nung nagpintuhan kami, nakinig po siya sa lahat ng gusto kong sabihin. Hindi po siya nagalit kahit marami akong tanong, iba po siya. Napalunok si Maya at pinipigilan niya ang pagtulo ng kanyang luha. Habang nakatingin siya sa anak, ay ramdam niya ang kirot na para bang sinasakal ang kaniyang puso. Paano kung malaman ni Freya ang totoo? Paano niya ipapaliwanag na ang lalaking hinahangaan nito ay siya ring lalaking ilang taon nang wala sa tabi nila? At higit sa lahat, paano niya sasabihin na malapit na itong magkaroon ng sariling pamilya? At saka po parang ayoko pong mawala siya sa tabi ko, Mommy. Ang saya-saya ko po kasi nung nakilala ko po siya at nakakwentuhan para bang kumpleto tayo, para bang may tatay ako. Mahinang wika nga ni Freya. Baka sa boses nga ito ang pinaghalong lungkot at pangungulila. Hindi agad nakasagot si Maya. Sali pa hinila nga niya nga nagpapalapit at niyakap ng mahigpit. Napapikit din ng mariin si Maya at mariing kinagat nga ang kanyang ibabang labi. Ayaw niyang magpakatanga at magpaniwala sa bagay na alam nga niya imposible nang mangyari. Anak, kompleto naman tayo, di ba? Ako at ikaw. Hindi ba sapat si Mommy? Biglang yumakap naman si Freya sa kanya. Isang mahigpit na yakap na parang ayaw na nga siyang pakawalan nito. Sapat na po kayo, Mommy. Ikaw po ang pinakamabait at pinakamagandang mommy sa buong mundo. Pero kung pwede lang po sana, gusto ko rin pong magkaroon ng daddy. Gusto ko po sana siya yun. Gusto ko po may kasama kayo sa buhay at tulungan po kayo sa pagpapalaki sa akin. Halos malagutan ng hininga si Maya sa narinig. Unti-unting tumulo ang kaniyang luha habang nakayakap din pabalik sa anak. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin niyang sagutin ang mga tanong ni Freya at iyon ang pinakakinatatakutan niya. Pinatulog na ni Maya ang anak. Mabilis naman itong nakatulog dahil sa lumalakas na ang ulan. Sumasabay yata ang panahon sa dinaramdam ng kaniyang puso ngayon. Hindi naman makatulog si Maya kahit malapit ng lumalim ang gabi. Maraming tumatakbo sa kaniyang isyuan ngayon, kaya inasikaso na lamang niya
ang paghahanda sa kasal ni Denzel. Dahil kapag nakontak na niya ang binata, ay pwede na silang magpatuloy. Kahit mabigat ang kaniyang dibdib, sa tuwing iniisip niyang siya ang maghahanda ng lahat ng ito, ay lakas loob na lamang niyang tiniis ang lahat. Habang abala sa pagsasaayos ng ilang papeles, ay napapitlag siya nang bigla siyang makarinig ng sunod-sunod na katok mula sa pintuan. Nanigas agad ang kaniyang buong katawan at napatingin pa sa direksyon nito. Gabing-gabi na, sa lakas ng ulan. Sino naman ang matinong taong dumadalaw sa ganitong oras? Tumayo si Maya at sa kanilapitan ng pintuan. Rinig na rinig niya ang walang tigil na katok nito mula sa labas. Kumuha muna ng walis si Maya upang kahit papaano ay may pang self-defense siya kapag man nagloko ang taong to. Marahan niyang binuksan ang pinto at nang mabuksan na nga niya ay halos manigas siya sa kinatatayuan niya. Denzel? Gulat na bigkas ni Maya sa pangalan ng binata nang makita niya itong basang-basa na nakatayo sa labas ng kanyang apartment. Halatang naulanan at may dala pa ngang maliit na paper bag. Malungkot itong nakatitig sa kanya at pakiramdam ni Maya ng mga oras na yon ay parang nagkasala siya kay Denzel bukod sa pagtatago niya sa buong pagkatao ng kanilang anak. Pwede ba tayong mag-usap? Nagsusumamong tanong ni Denzel na may halong pagod ang bawat bigkas na salita. Hindi agad nakapagsalita si Maya. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso at parang gusto niyang isara ulit ang pinto. Ngunit nang makita niyang parang hindi ito aalis hanggat hindi niya pinapapasok, ay napabuntong hininga na lang siya at bahagyang tumabi upang bigyan ito ng daan. Pumasok si Denzel at marahang nilapag ang paper bag sa mesa. Para iyan kay Freya. Mahinahong sambit niya. Nabigla naman si Maya nang makita niyang puro paboritong mga laruan ni Freya ang nasa loob. Gusto niyang magtanong kung bakit niya ito ginawa, kung bakit niya pa naisipan bumili ng regalo sa ganitong oras at kung bakit ito nandito. Pero walang salitang lumalabas sa kanyang bibig ngayon. Tanging katahimikan lamang ang nangingibabaw sa pagitan nila. Maya, nagsimulang magsalita si Denzel. Nangharapin nga siya nito. Mahina lang ito pero ang mga mata niya ay diretsyong nakatingin sa kanya. Gusto kong malaman mula sa iyong totoo. Parang awa mo na. Don't keep me in the dark anymore. Husang napalunok si Maya sa narinig. Hindi pa man sinasabi ni Denzel ang gusto niyang iparating, ay pawang alam na ni Maya ang gusto nitong malaman. Puno ng pagsusumamo ang mga mata ni Denzel ngayon. May halong sakit at pagod na tila ba handa itong bumagsak anumang oras kapag hindi niya sasagutin ang gusto nitong itanong. Nasasaktan siya. Nasasaktan siya sa nangyayari ngayon. Nasasaktan siya sa nakikita niya sa harapan niya. Maya, alam kong marami akong pagkukulang. Pero kailangan kong malaman ng totoo. Yung bata, si Freya. Napalunok siya at parang kailangan nga niyang tipunin ang lahat ng lakas ng loob bago tuluyang sabihin ng mga salitang matagal nang bumabagabag sa kanya. Sa akin siya. Isn't she? Parang gumuho na nga ang mundo ni Maya sa tanong na yon. Matagal na niyang kinakatakutan ang sandaling ito, ang oras na wala na siyang maitatago pa kay Denzel, ang oras na kailangan na niyang harapin ang katotohanan kahit gaano man ito kasakit. Don't lie to me, Maya. Garalgal nga ang tinig nga ni Denzel. Yung balat sa kanyang kamay, kaparehong-kapareho ng sa akin. And I did my investigation. Maya, anak ko nga si Freya. Anak natin siya. Tanging panginig nga ng kanyang katawan at pagbagsak nga ng kanyang mga luhang naging sagot ni Maya sa kanya. Dahil hindi nga niya malaman kung anong sasabihin. Denzel, nanginginig din ang boses na tawag ni Maya rito. Patawarin mo ko. Hindi ko naman kasi sinasadyang itago sa iyo ang tungkol kay Maya. Maniwala ka. Gusto ko talagang sabihin sa iyo pero ikakasal ka na.
Magkakapamilya ka na, natatakot ako dahil baka walang magiging lugar si Freya sa buhay mo. Ayoko ring masaktan ng anak ko. Kaya ako itinago. Kaya ako kinaya mag-isa. Napahawak si Denzel sa kaniyang ulo na pawang hindi niya malaman ang gagawin nang umamin si Maya sa kaniya. 6 na taon. 6 na mahabang taon na hindi niya nakilala ang anak. 6 na taon na namuhay siyang walang kaalam-alam na may parte ng kaniyang sarili na lumalaking malayo sa kaniya. 6 na mahabang taon na hindi niya nakilala ang anak. 6 na taon na namuhay siyang walang kaalam-alam na may parte ng kaniyang sarili na lumalaking malayo sa kaniya. Kung hindi ba siya bumalik ng Pilipinas, ay makikilala pa ba niya ang bata? Kung hindi lamang siya pinilit ng kaniyang mga magulang na magpakasal na, ay makikilala ba niya si Freya? At higit sa lahat, malalaman ba niya na kahit lumipas ang lahat ng panahon, ay isang bagay lang ang nanatiling totoo, na si Maya pa rin talaga ang laman ng kaniyang puso at kailanman ay hindi nawala ang pagnanasa niyang bumalik sa piling nito. Umupo siya sa sofa and napahilamos na lamang sa kaniyang mukha at palihim na umiiyak. Halo-halong emosyon ang kaniyang naramdaman ngayon. Habang tahimik na umiwas na lamang din ang tingin si Maya sa kaniya. Pilit niyang pinipigilan ang mga luha niya sa pagtulo, ngunit nang marinig niya ang mga hikbi at iyak ni Denzel ay doon na bumuhos ang lahat. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya, ngunit bago pa man siya makapag-isip ay dahan-dahan na siyang lumapit. At sa isang iglap ay naramdaman na lamang ni Maya ang sariling mga bisig na mahigpit na nakayakap kay Denzel upang pakalmahin at damayan ito. I'm sorry. Hindi ko kagad sinabi sa'yo. Pero gusto ko naman talagang sabihin sa'yo noon ang tungkol kay Freya. Pero nalaman ko na lang umalis ka na ng bansa. Hinintay kitang umuwi, pero hindi ko inaasahan na ikakasal ka na pala sa iba. Pagbalik mo, I'm sorry, Denzel. Mahinang bulungan ni Maya rito. Nabigla si Maya nang maramdaman nga niyang gumalaw ang mga bisig ng binata at niyakap din siya pabalik. Mas mahigpit ito kumpara sa pagkakayakap niya rito ngayon. I already canceled the wedding. I'm sorry, Maya. Kasalanan ko to lahat. Ako yung nakipaghiwalay sa iyo noon, nasaktan kita. Hinging tawad pa nga nito. Napatigil na nga lamang si Maya at mabilis na kumalas nga mula sa yakap niya. Nanlaki pa ang gulat sa kanyang mga mata habang nakatitig nga dito. Anong sabi mo? Cancel your wedding? Bakit? Dahil ba kay Freya? Dahil ba nalaman ng girlfriend mo na dati mo akong asawa? Sunod-sunod nga na tanong ni Maya. Pero umiling-iling lang si Denzel. Hindi, Maya. Mariin nga niyang sagot at tinignan si Maya diretso sa mga mata nito. Ginawa ko yun dahil hindi ko siya mahal. Ni minsan hindi ko naramdaman para sa kanya ang naramdaman ko para sa'yo. Pumugot siya ng malalim na hininga at pilit pinigilan ng nanginginig na boses. Ang totoo, ikaw pa rin, Maya. Ikaw pa rin ang laman ng puso ko. I never stopped loving you. All these years, I was yearning for you. Parang tinamaan si Maya ng malamig na hangin dahil sa pag-amin ni Denels. Hindi niya kasi inaasahan na sasabihin iyon ng binata sa kaniya. Akala niya talaga ay wala na siyang puwang sa buhay nito. Tanging nagkatitigan lamang si Maya at Denzel sa isa't isa ng ilang minuto. Puno ng samut-saring emosyon ang loob ng kanilang mga mata na para bang hindi nila kayang ilabas ito sa kanilang bibig, kaya klarong-klaro ito sa kanilang mga mata. Magsasalita pa sana si Maya at handa nang magpaliwanag, ngunit naputo lang lahat nang mapansin niya ang maliit na ulong kanina pa pala sumisilip mula sa likod ng pinto ng kwarto. Napasinghap siya at halos mawalan ng lakas ang kaniyang tuhod. Freya? Gulat at nanginginig na natawag ni Maya sa anak. Nakayuko at parang maiiyak nga. Nang lumabas nga si Freya sa pinagtataguan niya. Nagulat din si Denzel sa paglabas nga ng paslit. Mommy? Is that true po? Si Sir mabait po, siya po si Daddy? Halos pabulong pa nga na wika ni Freya. Natigilan si Maya
at hindi niya alam kung paano sasagutin ng anak. Gusto niyang sabihing hindi pa ito ang tamang oras. Gusto niyang protektahan ang inosenteng damdamin ng anak. Ngunit nang makita niya ang mga matang puno ng pag-asa at takot, ay wala nang nagawa ang kaniyang puso kundi ang tuluyang bumigay. Nangingilid ang kanyang mga luha nang lumapit siya at marahang hinaplos ang pisngi ng anak. Anak, garalgal ang kanyang tinig. Totoo yun, si Denzel, siya ang daddy mo. Nanlaki mga mata ni Freya. Kasabay ng unti-unting pagangat nga ng kanyang muka upang tignan ng lalaking nakatayo sa harapan niya at ngumiti na nga lamang ng napakalawak. Talaga po? Siya po yung daddy ko? Yay! Masayang sigaw pa nga ni Freya bago tumalon siya kay Denzel upang magpakarga. Isa sa mga bisig nga nito. Kayo po ang daddy ko! Yes, yes! Thank you po, Papa Jesus! Dininig niyo po yung panalangin ko! Nabigla si Maya at napahawak pa sa bibig. Hindi niya inaasahan ang ganoong kasayang reaksyon mula sa anak. Ang buong akala niya ay masasaktan ito, magtatanong at baka magtampo pa sa kanya. Pero ngayon ay nakikita niyang mas maliwanag pa sa araw ang kasiyahan sa mga mata ni Freya. Mommy! Biglang lumingon si Freya sa kanya habang nasa bisig pa rin ni Denzel. Hindi na po kayo maghihirap mag-isa. Kay daddy na po ako. Magtulong-tulong na po kayo sa pagpapalaki sa akin. Hindi na po ikaw mahihirapan, Mommy. Napapikit si Maya sa sakit at saya ng mga salitang iyon. Ramdam niya ang bigat ng bawat katagang binitiwan ng anak. Ngunit bago pa siya makasagot, ay si Denzel na mismo ang humaplos sa buhok ni Freya at nagsalita habang nakangiti ito at nangingilid ang mga luha. O anak, simula ngayon hindi na kayo mag-iisa ng mommy mo. Nandito na si daddy at hindi na ako aalis pa. Malambing na sambit ni Denzel bago siya lumingon kay Maya. Nakita naman ni Maya sa mga mata nito ang saya na hindi niya nakita kanina. Kaya ngumiti siya rito. Nang gabing iyon ay hindi na talaga bumitaw si Freya sa kaniyang daddy. Sa huli, pumayag si Maya na doon na rin matulog si Denzel dahil halata naman sa bata na para bang hindi nito kayang pakawala ng kaniyang ama dahil baka mawala pa ito. Sa kwarto, halos mangibabaw ang halakhak at kwentuhan ng bata. Paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang daddy kahit pa hindi pa nila Maya tuluyang ipinaliliwanag ng maayos. Napapatingin si Maya kay Denzel at sa bawat titig niya ay nakikita niya ang mga mata nitong puno ng luha at ngiti. Isang imaheng pamilyar na pamilyar sa kaniya. Freya, matulog ka na, gabi na. At saka baka maaga pa bukas ang daddy mo. Mahinahong paalala nga ni Maya rito. Ngunit ang batang umiti lang at sumiksik palalo kay Denzel. Mommy, promise po bukas pagising ko dito pa rin po si daddy sa tabi ko. Si Denzel lang sumagot sa anak habang hinahaplos ito ang buhok ng paslit. Oo naman anak, nandito pa rin ako, lagi mo na akong makikita. At doon ay sa wakas ay ipinikit na ni Freya ang mga matadala, ang pinakamasayang ngiti na nasilayan ni Maya matapos ang mahabang panahon. Lumipas ang mga linggo. Tuloy-tuloy ang pagbabalik ni Denzel sa buhay ng anak niya. Palaging excited si Freya tuwing bibisita ito at unti-unti ring nasanay si Maya sa presensya ng binata. Hindi man niya maamin ay nakikita niya kung paanong bumabawi si Denzel sa simpleng paghatid sundo sa eskwela, sa pagluluto ng paboritong pagkain ng bata, at sa mga gabing sabay nilang binabantayan ang tulog ni Freya. Ngunit higit pa roon, nagsimula rin ang panunuyo ni Denzel kay Maya. Lihim siyang binibigyan ng mga bulaklak, minsang inaabutan ng mainit na kape sa umaga, at higit sa lahat ay hindi siya pinapabayaan sa tuwing may mabigat siyang pinapasan. Gaya nga ng sabi ni Freya, ay hindi na nag-iisa pa ang kaniyang mommy. May katuwang na ito sa buhay,
sa pagkalalaki at pag-aalaga sa kanya. Maya, ani nga ni Denzel isang gabi habang magkasabay nga silang pinanood, ang mga nanginginig nga na mga bituin sa kalangitan habang nasa dalampasigan sila. Hindi ko hihingin na ibalik mo agad ang lahat, pero sana hayaan mong patunayan ko na kaya kong mahalin ka ng mas totoo ngayon, ng mas buo. Natigilan si Maya at sa unang pagkakataon ay hindi niya nagawang umiwas ng tingin sa mga mata ng binata. May init sa mga mata ni Denzel na dati pa man ay naglalambing na sa puso niya. Imbes na sumagot ay isang halik ang iginawad ni Maya rito. Isang mainit na halik na puno ng pagmamahal at pangungulila. Magpakasal ulit tayo. Bulungan ni Maya na siyang ikinabilis nga ng tibok ng puso ni Denzel. At nangyari ngayon makalipas lamang 1 buwan. At wala na nga silang mahihiling pa dahil mas naging matiwasay nga at puno ng pagmamahal ang kanilang pagsasama. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Denzel at Maya. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Lloyd Agabas, Nena Ann of Angeles City, Andrea Ataga, Presbyteros Rose, Cora Batangan, Mercy Villantes, Julieta Hermosura, Mercy, Rain Bobot, Merlilin, MCB, Fe Navares, Liliano Bebe, Sara Bartonico, Marie Cristal Hilario, Angel Megalion, Flor Cabrera, Chi Menjola, Elvi Candontol, Pasita Eliazar, Presbyteros Ostonalito Batang Ibunan, Deborah Kabiling, Comedia Perina, Geraldine De Jesus, Marilu Gulmatico, Shabidal Teresita, Norhane Gani, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Imelda Fortez of Calamba City, Nori, Fatma Mansul, Helen Murillo, Rosario Bamba, Amina Changpa, Mami Chu, Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Mizer Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Lloyd Agabas, Christian Fidelino, Eli, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa,
Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonis Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasite Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Raylan Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros, Rose Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonolito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso,
Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Els Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Pastonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan,